Tayo pong manalangin. Panginoon, salamat o God sa gabing ito na kami po ay muli magkakasama o Jesus. Dalangin po namin, Lord God, ang malayang pagkilos ng banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Be our speaker, be our teacher, Panginoon. At dalangin nga po namin, O Jesus Christ, na patuloy nga na kayo po ang mangusap sa amin. Sa inyo, Lord God, ang papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pag-aaral po natin tonight, Better Than You, Living a Life of Humility. So kukuhanin po natin yung ating main text sa Philippians chapter 2 verses 1 to 30. So ito po ay inline pa rin sa series ng aming church na Inside Out. So for the first week, we had discussion about life of thanksgiving. And for this week po, ang pinag-aaralan po namin ay life of humility. So yung main verse po natin tonight, kukuhanin po natin sa Philippians chapter 2 verses 3 to 4. Sabi po ng Word of God, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves, not looking to your own interests, the interests of others. Yan. So napakaganda. Hinighlight ko po dito yung dalawang points na kailangan po nating tandaan. That we needed to value the other people above ourselves. Kahit na feeling natin mas magaling tayo, mas mahusay tayo, mas mabait tayo, mas deserving tayo, mas nauna tayo nakakilala sa Panginoon, 'di ba? So dapat binavalue po natin yung ibang tao better than ourselves. And then sabi dito sa second, yan, so dapat hindi lang yung mga sarili nating interest, mga layunin, mga motibo yung pinaprioritize natin, kundi tinitingnan din daw natin yung interest ng ibang tao, lalo na yung kapwa natin mananampalataya. Sabi sa Tagalog, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. Pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili. So napakaganda, no? Kailangan daw hindi pang sarili nating layunin. Kasi minsan, 'di ba? So lalo na sa social media, nagagamit natin to boast, magyabang, for our personal gain or interest. Lalo yung mga nakikita natin na mga corrupt politicians. Pero bagkos sabi dyan, kailangan daw andun yung pagmamalasakit. Pinagmamalasakitan natin yung kapakanan ng ibang tao more than ourselves. Yan. So yun po yung pag-uusapan po natin. So sabi ko nga, ang main text po natin ay sa Philippians 2, 1 to 30, pero yung focus po natin ay what it means to live a life of humility. Siyempre, wala namang perfect example ng humility kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At yun yung gusto natin na ma-imbibe na character natin. Yung pagiging humble ng Lord na nasa atin na po, mag-manifest, makita sa bawat isa sa atin yung humility ng Lord. So our human nature often pushes us to put ourselves first. So yan po talaga yung nature ng tao, 'di ba? Syempre, sariling kapakanan, sariling kagustuhan, kaya nga tayo nag-aaral, 'di ba? Kaya nga tayo nagtatrabaho para magkaroon ng magandang work, para magkaroon ng kita, para magkaroon ng pera. So hindi naman po yun masama. So minsan we seek our own interests and achievements, 'di ba? Kapag may maganda nangyari sa buhay natin, na honor tayo, say for example, or na-recognize yung ating magandang ginagawa, or nakakain tayo ng masarap na food, or nakapunta tayo sa isang magandang lugar, di ba? So minsan, andun na we are proud of it. So hindi po yun masama. Pero sabi dito, si Paul, he challenges us to do something radically different. Sabi diyan, to value others above ourselves. To look out for the interest of others. Sabi ko nga dito, this isn't easy. Mahirap yan, di ba? Lalo na kung yung tao na papaboran mo or i-value mo yung tao na nakasakit sa'yo. Yung tao na kinaiinisan mo, di ba? So, but it's a powerful way to shine like stars in a world that often promotes self-centeredness. Totoo, no? Kasi yung mundo talaga ngayon, kung makikita natin, lagi ang pinopromote self-centeredness, sarili nila, pansariling kapakanan. Yung ibang tao nga gumagawa ng mabuti, pero for their own glory pa din. So, sana tayo as Christians, we do things radically different. We value others above ourselves, then we look out for the interest of others more than ourselves. Yan. So, these are some of the quotes na nakuha ko po from the internet na makakatulong sa atin para
mas ma-value natin yung pinag-aaralan po natin tonight. Yun nga, yung sabi ng verse, looking out for the interest of others. Yan, katulad nitong nakikita natin sa screen. So, di ba, ganun yung mga magulang natin. Hindi naman talaga nila kino-consider lagi yung sarili nila, kundi yung interest ng mahal nila sa buhay. So, yung mga tatay, mga nanay natin, so, ganun po ang pag-ibig nila sa bawat isa po sa atin, unconditional. So if you find yourself constantly trying to prove your worth to someone, you've already forgotten your value. So nakakalungkot, sabi ko nga kanina, lalo na kapag pagdating sa love life, minsan kasi yung worth ng isang tao nakadepende dun sa tingin ng kanyang minamahal. Na kapag hindi na siya binavalue ng kanyang minamahal, so nakakalimutan niya na rin yung kanyang value. So dapat hindi po nakadepende yung identity mo, yung value mo dun sa pananaw or sa perspektibo ng ibang tao. Kundi dapat sure ka dun sa identity mo. Ano po ba yung identity po natin? So we are sons and daughters of Jesus Christ lang naman po. Diba? So imagine, ikaw ay anak ng Diyos. So hindi ka dapat namamalimos ng pag-ibig. Diba? Ikaw ay anak ng Diyos. Hindi ka dapat naghihikahos. Amen. So kailangan pinapanindigan natin kung ano yung tunay na value natin sa paningin ng Lord. So we are already perfect. We're already blameless. Pinatawad na tayo sa ating mga kasalanan, past, present, and even future sins. So we have to value others above ourselves. Yung sinabi ko nga kanina. Sabi ko rin dito, you can be the moon and still be jealous of the stars. Di ba minsan, nasa tugatog ka na ng tagumpay, talagang pinagpala ka na ng Lord, pero dumarating pa rin sa point na minsan you're still jealous dun sa mga people below you na nakikitaan mo na nagsashine. So, dapat hindi ganon. Kapag tayo po ay nasa level na that we're already a mentor, a teacher, an inspiration, a motivation to others, so we should also be happy kapag nakikita natin yung mga tao around us ay binibless ng Lord. Yun nga, lagi ko sinasabi na ako, nabibless ako kapag nakikita ko na yung mga students ko before, they are now successful in their career path. Yan, so they're doing a lot of research works and so on. So we should be happy for those people. At lagi nating tatandaan, kahit na sa tingin ng ibang tao, it's not cool to be kind, tandaan mo, it's cool to be kind. Kasi ganun yung ating Panginoong Hesukristo. Kahit na hindi kind sa atin, kahit na maraming tao sa paligid natin na masasamang loob, still tandaan po natin, it's cool to be kind. Sabi nga, daigin ng mabuti ang masama. So, 3 points lang po ang gusto kong ituro sa atin tonight. Point number 1, yung sinabi ko nga kanina, value others above ourselves. So, yung perfect example natin dyan ng humility, walang iba kundi si Jesus Christ. Si Jesus Christ, being in very nature of God, did not consider equality with God something to be used to His own advantage. Diba? Pwede namang sinabi ni Lord nung siya nagkatawang tao here on earth, sinabi na ako ang Diyos, sumunod kayo sa akin. Pwede nang gawin yun, diba? Pero hindi yun ginawa ng ating Panginoon. Nakakalungkot lang, marami mga tao na kapag nasa posisyon, masyado nilang tinetake advantage yung kanilang posisyon. Minsan nga, kahit wala pa sila dun sa posisyon, tinetake advantage na nila yung posisyon na hindi naman para sa kanila. Pero si Jesus Christ, makikita talaga natin yung humility na talaga namang siya ang Diyos, pero hindi niya ginamit yun as an advantage para pasunurin ng tao sa kanya. Instead, He make Himself nothing by taking the very nature of a servant. Diba? Napaka-wonderful talaga ng ating Panginoon. No? Diyos na mga Diyos, Hari na mga Hari, Panginoon na mga Panginoon, pero anong ginawa niya? Nag-serve pa siya sa atin. Pero siya ang Diyos. Siya yung Diyos na nag-serve. Wala na tayong makikitang ibang Diyos na ganon, diba? Sabi nga dito sa verses Philippians 2:5-8, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitiwan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Diba? Kung tayo siguro may choice tayo na ipapanganak, siguro mas pipili natin na ipanganak tayo sa 5-star hotel, sa first world country, diba? Pero sabi dito, ipinanganak siya bilang tao at alam natin, sa sabsaban siya ipinanganak. At nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Diba? Wala ka na makikitang ganong Diyos na mamamatay sa cross ng Calvary
para sa ating kaligtasan, para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya nga po napakapalad natin at tayo po ay pinili ng ating Panginoong Hesukristo. So paano po natin ito ma-apply in our daily lives so we can show humility by genuinely valuing others' needs and perspectives. Ito lagi mong tatandaan, kahit na kayo ay magkadugo, magkapatid, mag-best friend, magkamag-anak, magka-church, iba-iba po tayo ng pangangailangan at ng perspective. So we needed to respect one another. We needed to value one another. So this could mean listening more than we speak. Kapag yung speaking stick ay nasa kanya, hayaan mo siyang magsalita. And then all you have to do is to listen. Huwag mo siyang labanan. Huwag mo siyang kontrahin. Kung meron siyang sineshare sa'yo na mga nangyari sa kanyang buhay, maging masaya ka for that person. Hindi nag-iintay ka ng moment mo para labanan at sapawan yung kinukwento niya kasi mas maganda ang experience mo or mas magaling ka sa kanya. So, good example would be helping a classmate with their study. So, sana ginagawa po natin yan. Not to the point na binigay mo na sa kanya yung machine experiment or yung kailangan niyang gawin, then papalitan niya lang ng pangalan at isa-submit niya. So, mali naman po yun. So, you could help your classmate, lalo na kung meron siyang pangangailangan in the technical aspect of your requirements. Or even supporting a colleague with their projects even when you're busy. 'Di ba? So, nakaka-bless yung ganyan na kahit minsan busy ka, ang dami mong ginagawa, pero you're still taking time to support that person in your life. So, a real-life example would be, think about a time when someone puts your needs above their own. So for sure ako, there are a lot of good people here on earth, naniniwala ako dyan. So isipin mo yon, yung isang tao na he put his needs above her own or his own, 'di ba? Mas inuna kanya. Maybe it was a friend who stayed up late to help you with an assignment, or a family member who gave up something they wanted so you could have what you needed. Yung mga nanay natin, mga tatay natin, mga kuyas, ates po natin, di ba? Or tito, titas, lolo, lola, di ba? So how did that make you feel? And how can you do the same for others? So malamang kung tayo po ina-bless, so we should also become a blessing to other as well. So tularan po natin yung good example ng mga mabubuting taong ito sa ating pong buhay. So listening is not a skill. Tandaan mo, it is a discipline. All you have to do is to keep your mouth shut. So again, kapag oras mong makinig, makinig ka. Kapag oras mong magsalita, edi that's the time you speak. Every good conversation starts with good listening. Kasi minsan, hindi nagkakaroon ng magandang pagkakaintindihan kasi nga, hindi nagpe-pay attention. So the biggest communication problem is we do not listen to understand. We listen to reply. Yun yung nakakalungkot. Na hindi pa tapos yung speaker, hindi pa tapos magsalita, pero nag-iisip ka na ng ire-reply mo sa kanya or pangontra mo sa sinasabi niya. So, kailangan po we have to listen so that we may be able to understand. Point number 2, avoid selfish ambition and vain conceit. Si Paul, in his own ministry, often put the needs of others before his own comfort. He endured hardships, imprisonment, and suffering for the sake of spreading the gospel and building up the early church. Diba? Napakatindi ng experiences talaga ni Paul. Hindi naman po sinabi ng Lord na turara natin yung napagdaanan ni Paul na kailangan nating makulong, kailangan talaga natin na physically i-abuse or emotionally i-abuse, diba? Mag-endure ng hardships. Pero ang point dito, pinakita lang talaga dito ni Paul na hindi niya iniisip yung kanyang sarili, pero kinukonsider niya yung kapakanan ng ibang tao. Wala siyang selfish ambition. So, ganun yung gusto ng Lord na gawin natin as we serve Him. Selfish ambition and vain conceit can be seen in our desire for recognition, praise, and personal gain. Yung tunay na humility means serving others without expecting anything in return. Doing things because they are right, not because they make us feel good or look good. Di ba minsan yung iba nagcha-charity work, gumagawa ng mabuti kuno, ipopost sa social media, and then matutuwa kapag na-recognize ng maraming tao na gumagawa ng kabutihan sa kapwa, di ba? Or even yung mga politicians, para sila po ay makakuha ng votes sa nalalapit na election. So dapat hindi po tayo ganun. We should not be expecting anything in return. Ginagawa lang talaga natin yung tama. Kasi kung si Jesus Christ, yun din yung kanyang gagawin. Social media, Facebook, Instagram, Twitter, name it,
often promote self-centered behavior. 'Di ba? Marami diyan nagpo-post talaga to get likes and validation. Na kapag kakaunti yung likes, kakaunti yung comments, so they don't feel validated. So we have to consider sharing things that uplift others. Highlight yung achievements ng ibang tao or bring attention to important causes like sharing the gospel of God. So dapat ganun po ang ating ginagawa. More than our own achievements, promoting ourselves, 'di ba? So kailangan po nakakapag-uplift ng ibang tao. Yan. So be a good person without worrying about others noticing it. 'Di ba? Minsan kasi we feel worry kung ano yung mindset or thinking ng ibang tao sa atin. So dapat we should be a good person. Hindi mo kino-consider yung iniisip ng ibang tao kasi you know your value, you know your worth. True kindness is helping someone without expecting anything in return. So yun po ang tunay na kindness. If you're helping someone and expecting something in return, you're doing business, not kindness. So magkaiba po yun. Kasi syempre, alam natin kapag business, transactional yan. Gagawa ka ng mabuti, may kapalit, 'di ba? So hindi po yan ganun. Ang kindness po, you're not expecting anything in return. So do things for people not because of who they are or what they do in return, but because of who you are. Again, tingnan mo ano ba yung identity mo. So, ikaw ay anak ng ating Panginoong Hesukristo. So, gagawa ka ng mabuti kasi yun yung tama at yun din yung gagawin ng ating Panginoon. At yun ang dapat na ginagawa ng isang Kristiyano na anak ng Diyos. Point number 3, shine among others by being blameless and pure. Daniel and his friends in the Old Testament, they live blameless and pure lives in a foreign land, refusing to compromise their values even under pressure. Their integrity and humility set them apart and earned them respect and influence. So ito yung time na tinetrain itong sina Daniel kasi napili sila ng hari. Pero meron silang value na hindi nila kinakain yung mga ganitong food na pinagbabawal sa kanilang paniniwala. Kaya sabi ng Daniel chapter 1 verse 8, ngunit ipinasya ni Daniel na hindi niya durungisan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng mga pagkain at alak na galing sa hari. Kaya ipinakausap niya kay Aspenas na huwag silang pakainin at inumin ng mga iyon. Sabi ng verses 12 to 16, pakiusap niya, subukin ninyo kami sa loob ng 10 araw, gulay lang at tubig ang ibigay ninyo sa amin, pagkatapos ihambing ninyo kami sa mga kasing edad namin na pinapakain ninyo ng pagkain bigay ng hari, at gawin ninyo sa amin ang nararapat. Sinubok nga sila sa loob ng 10 araw at pagkalipas ng 10 araw, nakitang mas malulusog at malalakas sila kaysa makasing edad nilang pinakain ng pagkain galing sa hari. Kaya gulay at tubig na lang ang ibinigay sa kanila sa halip na pagkain at inuming galing sa hari. So, tinan mo nangyari kay Daniel, di ba? So, they shine among others kasi they are blameless and pure. So, in the same way as Christians, meron tayong mga character, mga values na dapat binavalue natin in our daily walk. Hindi dapat natin kino-compromise po yun. Hindi dapat natin itinatatwa ang pinagpapalit ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. So, in today's world, it's easy to get up in the faults and failures around us. But by living blamelessly and purely, focusing on Christ's example, we can stand out in a positive way. This means making ethical choices, speaking kindly, and acting with integrity. Regardless kung hindi ganun yung nasa paligid natin, piliin mo pa rin dapat yung tama, yung ethically sound, in accordance to your belief. Yan. And then, kahit na harsh magsalita yung mga tao sa paligid mo, you still have to speak kindly. At kahit na nandaraya yung nasa paligid mo, we should still act with integrity. So think of someone you admire for their integrity and humility. It could be your mentor, a teacher, a public figure, a pastor, or even a peer. What is it about their behavior that stands out to you? And how can you incorporate those qualities into your own life? So di ba kung meron tayong mga ina-idol, ina-admire na tao na nagmo-motivate sa atin, nag-i-inspire sa atin, so kung ano mga magaganda nilang pag-uugali, in the same way, i-apply po natin sa ating mga buhay. Integrity is the choice between what's convenient and what's right. Ayan. So, di ba, dapat hindi natin pipiliin kung ano yung convenient para sa atin, kundi maninindigan tayo kung ano yung tama. So, nakakalungkot, ganun yung mga politicians kasi mas convenient talaga sa kanila
na magkaroon ng maraming pera, pero kahit na alam nila na mali nakuhanin yung pera ng kabanang yaman ng ating bansa. Integrity is choosing your thoughts and actions based on values rather than personal gain. So again, hindi yung para meron kang personal na mapapala, kundi yung value mo as son and daughter of God. Integrity is not something you show others. It is how you behave behind their back. 'Di ba? Kasi mas madaling mag-show off, madaling ipakita na may integrity ka, pero ano bang ginagawa natin behind our back? So yun po ang tunay na integrity at kitay ng ating Panginoon. Sa ating conclusion, Paul's message in Philippians 2 challenges us to live a life of humility by valuing others above ourselves, avoiding selfish ambition, and shining blamelessly and purely in a world that often promotes the opposite. Jesus Christ is our ultimate example, and by following His lead, we can make a profound impact on those around us. Humility isn't about thinking less of ourselves. Hindi yung parang magmukha kang kawawa, 'di ba? Parang hindi ka na lang talaga mag-aaral or hindi ka na magtatrabaho kasi humble ka kuno. Hindi po ganun yung humility. Stupidity po 'yon. But thinking of ourselves less and putting others first. 'Yun. So lagi mo i-consider yung ibang tao more than your personal interest. So tayo po as attendees of tonight's Bible study, meron tayong a lot of opportunities so that we could model Christ-like humility in our community, in our school, in our family, in our workplaces. So number one, seek to serve. Hanap ka ng pagkakataon for you to serve others each day. So maaring sa pamamagitan ng acts of kindness, pag-offer ka ng tulong, or simply listening. Lalo na dun sa mga kapatid natin na minsan may pinagdadaanan sa buhay or nahingi ng prayer, bigyan natin ng prayer, di ba? Pag-pray natin, makinig tayo doon sa mga pinagdadaan ng problema ng ating mga kapatid sa buhay. And then kung hinipo ka ng Lord and meron ka namang financial capability, magbigay ka as you can, di ba? And then check your motives. Before acting, before doing good, consider your motives. Are you doing this for recognition or genuinely to help others? Na after mong tulungan, magpa-feeding program, ipopost mo, then sasabihin mo doon, ang galing-galing ko talaga. Or kapag naging successful ka, because of my hard work, hindi because of the Lord Jesus Christ, di ba? So, kailangan, the glory always belongs to God. And then, regularly read and reflect on Christ's example of humility in the Gospels. So, let His life inspire and guide our actions. Amen. Tayo pong manalangin. Panginoon, salamat for this night. Salamat, Panginoon, na patuloy na tinuruan niyo po kami na magkaroon ng Christ-like humility. Alam namin, Panginoon God, na nasa puso't kalooban na po namin ito, Lord. At talangin namin, Lord, na patuloy itong mag-manifest. Patuloy nga na kayo po makita po namin, Lord God, sa aming paglilingkod. At patuloy nga na kayo po ang maitaas sa bawat isa po sa amin. So, Lord Jesus Christ, ang papulit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.